Nasampal ng kahihiyan ng SC Justice 16 vote, kailangan mahihirapan sila ma-impeach si VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insight. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insight at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. No more bendalo na nga umano itong si Senador Erwin Tulfo matapos na ito'y masampal ng katotohanan at kahihiyan ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna. Dahil wala na nga umanong magagawa itong si Erwin Tulfo dahil kahit ilan pa umanong senador ang makulong ay mananatili pa rin ang 16 na boto upang tuluyang makonvict itong si VP Sara Duterte. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Iginit ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna na mananatiling 16 na boto ang kinakailangan upang mahatulan ang isang na-impeach na opisyal kahit pa may mga bakanting puwesto o mga senador judges na hindi makaboto. Ipinaliwanag ni Azcuna na malinaw ang itinatadhana ng 1987 Constitution na kinakailangan ang boto ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado upang magkaroon ng conviction sa isang impeachment case. Ani ay hindi magbabago ang bilang ng kinakailangang boto kahit pa may mga senador na hindi makaboto o hindi makalahok sa paglilitis. Maliban na lamang. Ayan si Justice na mismo ang nagsasabi na kailangan 16. Hindi pwedeng baliin. Hindi pwedeng 10. Hindi pwedeng 5. Hindi pwedeng 15. Kundi 16. In English, 16. 1 and 6. Hindi 1 and 1. Hindi 1 or 2. Hindi 1, 2, 3, 4. 1, 6. 16. Ayan Kung may pagbabago sa mismong komposisyon ng Senado alinsunod sa batas, binigyang diin din ni Azcuna na sinadyang itakda ng konstitusyon ang 16 vote requirement upang maiwasan ang manipulasyon sa impeachment process. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Yan natin ng reaction opinion itong post ang balita. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Ngayon, pahayag ito ni ex-Supreme Court Justice Adolfo Azcuna. I believe nagbigay saya, abot tenga ang ngiti tuwa ni VP Sara. Sabi dito, 16 vote rule panangga laban sa pagmamanipula ng impeachment. Former SC Justice Azcuna. Excuse me. Ayan Iginiit ni dating Supreme Court Justice Associate Justice Adolfo Azcuna na nananatiling 16 na boto ang kinakailangan upang mahatulan Mukhang kakatapos lang kumain ni General. Mukhang General, nag-soft drinks ata tayo dyan. Mukhang malakas yung dighay natin dyan. ang isang ma-impeach na opisyal kahit may mga bakanting pwesto o mga senator judges na hindi makaboto. Ayon kay Azcuna, isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution. I think 48 sila na sumulat. Framers ng ating Constitution. So original. Sabi niya,
The fact that they are absent for one reason or another, detained or hiding, does not mean that they are no longer senators. So ibig sabihin ni SC Justice, no, na Ascuna na kahit wala yung mga senador diyan, kahit na sabihin natin nakakulong sila or kahit nasaan man sila naroroon, 'di ba? Ay kabilang pa rin sila at kailangan masunod ang kalakaran at patakaran at ang batas na 16 dapat ang pwedeng iboto bago makonvict ang kung sino mang i-impeach nila. So kung hindi aabot ng 16 yan, ibig sabihin si VP Sara ay absuelto. 'Di ba? Hindi siya mai-impeach. Di kaya sa mga ganitong klaseng balita ay magtaasan ang kilay ng mga taong gustong ma-impeach si VP Sara kasi alam natin hindi talaga mawawala yan. Tataas talaga yung mga kilay nila dyan, lalong-lalo na yung mga gustong ma-impeach si VP Sara. Gagawa't gagawa sila ng paraan para yan ay magbago. Pero kung yung kalakaran na yan ay magbago, alam na natin kung anong ibig sabihin. Masyado ng garapal to. Masyado ng garapalan na gustong tanggalin talaga si Sara Duterte. Mantakin mo, 16 babaguhin mo, ipipilit mo yung isang bagay na hindi pa pwede. 'Di ba? So gagawin mo ano? Yung mga nasa posisyon, gagamitin nila yan para bumaba sa 16? Hindi pa pwede yun. Kasi kung may kikilos ng ganon, 100% na iisipin ng tao na lalong politika ito. Lalong pinupolitika lang si BP Sara, wala nang iba. 'Di ba? Oh, dinagdag pa niya. So as long as they remain senators, kasama yan sa computation, 2/3 is 16 pa rin. Binigyan din ni Ascuna na sinadyang itakda ang konstitusyon ang 16 vote requirement upang maiwasan ang manipulasyon sa impeachment process. Sabi niya, it is an intentional way of preventing manipulation of the threshold. Samantala, sinabi rin ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na mananatili 16 ang din siya. 16 vote threshold. Oh, yes. Maliban na lamang kung may magiging ibang pasya ang Korte Suprema. Oh. Di ba? So ito, Pero sa tingin nyo, mababago pa yung 16 na yan. Siyempre, yan na yung kinasanayan eh. Kapag binago pa nila yan, alam na natin. Di ba? Wala na tayong ibang dapat isipin. Ano, mabaguhin namin yung 16 kasi yung mga senador, mga nakakulong na yan, wala na yan. Di ba? Kasi parang ganun yung ginagawa nila eh. Inuubos nila yung minority, inuubos nila yung mga alam nilang kadikit na mga Duterte para bumaba ng bumaba yung bilang eh, para pumabor sa mga gustong mag-impeach kay BP Sara. Yun nga pumapasok sa isip namin eh. 'Di ba? Tapos pabababain nyo pa yung 16. 'Di ba? Eh kasi kung tutuusin, wala naman talaga na tong impeachment na to. Kaya natin tinatalakay lagi tong 16, 16, 16. Kaya ako tinatalakay ito. Dahil parang gusto natin na isaksak sa mga isip nila na hindi nyo pwedeng baguhin kung ano ang naging kalakaran. Diba? Kung 16-16. Tsaka, yung mga senador, nakakulong lang naman yan. Hindi pa naman nagre-resign yan. Hindi pa naman tinatanggal yan ng opisyal sa Senado. Kahit naman si Bato Hindi pa naman nagre-resign yan. Hindi pa tinatanggal ng opisyal sa Senado yan. Uulitin ko uli yung mga sinabi ko dati. Dati may mga senador na mga nakakulong. Pero senador pa rin sila. May senador na nagtago sa ibang bansa, pero senador pa rin siya. Hindi na natin kailangan banggitin dahil alam ko, kilala nyo na yung mga mga katunay. So parang napaka-unfair naman siguro kung yung mga senador na nakakulong ngayon at yung senador na nagtatago ngayon ay tatanggalin nyo nilang basta-basta sa bilang.
Samantalang hindi naman sila umaalis sa kanilang posisyon. 'Di ba? Eh yung mga dati hindi umalis sa posisyon, pinayagan nyo. Tapos sila, yung ngayon, hindi nyo papayagan. Parang napakalabo naman. Doon pa lang is alam na natin. Pabor na pabor kay BP Sara. And I Oo, believe, tutusin, pag pabor talaga sa naririnig kanya niya yan, ito, kay BP, oo. relax na lang ating BP Sara. Kaya nga, nagpakita siya sandali doon, hinarap ang Senate media, sabi lang niya, I might be blooded, but unbowed. Thank you. Good day. Ilayasan nyo Relax bigla. lang, di ba? So, salamat naman sa mga senator judges na Mantakin mo, ang tagal nila naghintay doon tapos ganun lang yung sagot ni BP Sara. nagsasalita na. 3 senador na, ay, pang-apat na eh. Ang pinakauna, si Senate President Gatchalian. Diba? Isang himala. Bago nagsimula itong trial na ito, nag-post siya noon. 16 ang required number of conviction votes. Post niya yan eh. Mamaya bigla niya. Eh kung ganyan ba naman ang utak ni Gatchalian, okay yan. Palakpakan natin. Diba? Huwag niyong ibebend ang law. Diba? Hindi sa lahat ng bagay is kaya niyong i-bend ang law. Hindi natatanga-tanga yung mga tao ngayon. Dinilit yung post. Siguro pinagalitan siya. Dinilit niya. Ay. Wala. Delikado, kontrolado. So, Gatchalian, sabi niya na yan, 16. And then, ang pinakamatindi, ang presiding officer, Escudero, 16. Si Escudero, 16. Sinuportahan ni Senator. Talagang sinisiksik ni Escudero na talagang 16 talaga. Diba? Lacson nung day 2. Day 2 ba yun? O day 3? 16 din. Ewan natin kay Lacson ha. Hindi natin alam. And then, sa isang press conference, sinuportahan din ni Senator Judge Tolfo. So, 4 na sila. Oo, si Puros mga Erwin senators Tulfo. from majority black ang umaayon na 16 talaga ang number ng conviction vote. Kumbaga, yan yung mga panghahawakan natin eh. Yung mga sinasabi nilang yan. 'Di ba? Siyempre kahit papaano hindi naman tayo dapat magtiwala sa kanila lalong-lalo na majority sila. 'Di ba? May tinatawag nga silang senador ni BBM parang gano'n. Pero siyempre, mayroon tayong panghahawakan. Kung ano yung prinsipyo at paniniwala nila na 16 sana ay hindi magbago. Dahil kapag yan ay nagbago, alam na naman natin. 'Di ba? Alam na naman natin. Kasi kung ano yung unang mong sinabi, yun ang totoo. So, ano pa ngayon? Salamat naman at tinasan kasi kung majority lang, example 13, medyo madaling mag-impeach. Kaya lang mahirap yung 16. Eh paano yung mga gustong ma-impeach si BP Sara pag nabalitaan yung ganyan? Eh di parang ang lungkot-lungkot nila. Siguro yung mga pagmumukha nila parang sinakluban ng langit at lupa. Eh kita mo nga yung mga congressman, no? Lagi nagpapapress con. Ang tinitingnan dito is yung number of conviction votes, hindi yung number of acquittal. Baka iniisip nitong mga DDS dahil nagtatago Duterte si haters. nakakulong si Marcoleta at Jinggoy. Hindi makakaboto. Akala nila hindi na maabot yung siyam na acquittal votes. Hindi yun. Kahit lilima lang ang mag-vote ng acquittal, no problem. Oo, basta Basta kailangan hindi 16. makabot ng 16 Oo. yung boboto ng conviction, wala. Mga sa conviction ng pinag-uusapan dito eh. Kahit isa lang ang mag-acquit kay BP Sara, wala eh. Wala pa rin. Kaya nga kahit nasabihin na ubusin lahat ng mga senador, ipakulong lahat ng mga senador sa minority o mga close ni BP Sara, is wala pa rin yun. Kumbaga dapat 16 pa rin. Kahit sabihin natin na matira pa rin ang majority, kahit 12 na lang sila, 'di ba? Or 13, is kailangan 16 pa rin. May 3 pa ring mababakante. Oh. So saan pa pupunta yung impeachment nito? 'Di ba? Gaya ng sinasabi natin, napakaraming problema ng bansa. Alam natin na alam niyo naman siguro na talagang wala nang mangyayari diyan sa impeachment. Ang taong bayan alam
na walang mangyayari. Eh si Justice nagsasabi, walang mangyayari. Yung mismong presiding officer nagsasabi, walang mangyayari. 'Di ba? Siyempre, sinasabi kong walang mangyayari dahil 16. Kaya nyo pa bang humatak ng 3 or 4 para maging 16 ang boboto kay VP Sara for conviction? 'Di ba? Mahihirapan na kayo diyan. Kasi kahit sabihin natin yung 2 Villar ay makuha nyo. Halimbawa, syempre, alam natin, matibay naman ang mga Villar. Hindi naman basta-basta bibitaw yan dahil alam natin si Manny Villar, talagang, alam nyo na, mga katunay, dikit naman kay PRRD talaga. Kung makuha man nila yung mga Villar, hindi pa rin sila makakabuo ng 16. So, ang matitira doon is solid. Ano iisipin nyo? Si Loren Legarda. Diba? Parang si Loren Legarda, aalis doon. Parang napakalabo. Siyempre, yung prinsipyo ng anak ni Senator Loren ang tinitignan niya. Yung anak niya, si Libiste, di ba, si Congressman Libiste, kita nyo naman kung ano ang prinsipyo na pinaglalaban. Tapos, siyempre, biglang gaganon si Senator Loren. Di ba, parang napakapangit naman nun. Kaya si Senator Loren, patag tayo dyan. Dahil alam natin yung anak niyang si Congressman Libiste ay ang pinaglalaban na yan tama. Prinsipyo yung pinaglalaban. Siyempre, susuporta yung nanay niya sa kanya, yung magulang niya mismo. Kung nasaan si Kong Libiste, nandoon din ang magulang ni Kong Libiste. Gaya ni Senator Loren, di ba? Tas pa rin si VP Inday Sara. Sila Bongo, sila Robin Padilla, sila Aimee, malabo na yan. Baka iniisip nila, baka mamaya bumaliktad si Aimee. Naku, napakalabo na. Malabo pa sa sabaw ng pusit yan. So, yun po ang so kanina may napanood ako na video ni Cathy Binag. Binatikos niya ang isang kongresista. Di ba binisita ni VP Sara si Senator Marcoleta sa PNP General Hospital. Tapos binigyan niya ata ng hopya. Kasi paborito ni Senator Marcoleta ang hopya. Hopya at hamburger. Ayo? Nako, nagsalita daw yung Congressman Paulo Ortega ba yun? Mga sira. Na sobrang close na daw si VP Sara at Senator Marcoleta. Ano naman ngayon kung close si Senator Marcoleta tsaka si VP Sara? Ano ba, naiinggit sila kasi hindi sila close ni VP Sara? Hindi sila binibigyan ng hamburger tsaka hopya? Diba? Anong pakialam nila sa bawat... Ayan naman ang problema sa mga ibang congressman na gustong ma-impeach si Sara Duterte. Diba? Lahat ng mga nagiging kilo si Sara Duterte, big deal na sa kanila, parang krimen na agad. Matakin mo, dumalaw ka lang, nagbigay ka ng hopya, nagbigay ka ng hamburger, binigyan na ng masamang kahulugan, di wow. Ang lakas nyo naman, mga tol. Beforehand, close na sila. Yes. Nung congressman pa lang si Marcoleta, siya lang ang nag-isang kongresista na dumipa o dumipensa kay VP Yes, Sara tama. ng 2024 Oo. na budget deliberation. Oo. Kaya Tapos nga bad trip yung mga congressman kay Senator Marcoleta. election last year, inendorso talaga ni VP Sara si Marcoleta. Oo. Kung close sa close, talagang close. At makikita na natin yung closeness ni VP Sara kay Marcoleta. Iyan na po ang proof na sa 2028 wala nang ibang i-endorse ng Iglesia ni Cristo kundi si VP Sara as president. At saka Huwag na kayong umasa. Tsaka yung mga congressman naman na iba na galit kay Sara Duterte, huwag naman kayo masyadong magpahalata na masyado naman kayong kritiko ng mga Duterte. Kasi anong pakialam nyo kung anong gawin ni VP Sara? Anong pakialam nyo kung dalawin niya si Marcoleta? Anong pakialam nyo kung maging close si Senator Marcoleta at si VP Sara? Napaka-big deal ba yun? Mayroon ba kayong kinatatakutan kung magka-close sila? Diba? Ano kinatatakutan nyo? Kasi alam nyo sa totoo lang, yung mga taong gustong mag-impeach kay VP Sara, sila yung gumagawa sa mga sarili nilang multo. Yung kinatatakutan nila. Gaya nung isang itatapik natin sa susunod na reaction vlog natin, meron tayong tatalakayin doon. Makikita natin kung paano sila gumagawa ng mga takot sa sarili nila, yung mga ibang congressman na gustong ma-impeach si Sara Duterte.
Sila mismo yung gumagawa ng takot sa sarili nila na hindi naman sila dapat kasabwat. Di ba? Wala, sinasabwat nila yung sarili nila pero parang sila yung natatakot samantalang hindi naman sila yung inaano. Gaya na ito, di ba? Ano ba? Ano bang big deal dun? Kung maging close si Marcoleta at si Sara Duterte, meron bang big deal? Yung kandidato ng Marcos Jr. administration, kung sino pa man yan, Hontiveros, sino pa man yan, Tulfo, huwag na lang umasa. Yes. Sara Duterte ang kandidato ng iglesia. Kaya, kung close sila, so what? Ganyan lang talaga. Kasi, SP Gatchalian, close din siya sa Malacanang. Di ba, pinopos niya yung literal Close sila ni Cheese, General. Lagi siya nasa tabi ni Cheese eh. ito nilang dalawa ni First Lady nagsisimba. Close. So what's- Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insight. At syempre, natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.